Pag-ibig, noon, ngayon at bukas. A love story through time. Sa bawat panahon, may kanya-kanyang paraan ng pag-ibig. Iba-iba ang tunog, iba-iba ang anyo, pero ang tibok, pare-pareho pa rin. Ngayon, balikan natin ang pag-ibig na dumaan sa bato, tinta, signal at screen. Mula harana hanggang heart emoji, mula liham hanggang live chat. Ito ang kwento ng pag-ibig, noon, ngayon at bukas. Noong unang panahon, walang cellphone, walang sulat, walang wifi, pero may damdamin. Kung may gusto ka sa isang tao, tumingin ka lang sa mata at kung tumugon siya ng ngiti, sapat na yon para masabi mong baka ako rin ang laman ng puso niya. Ang pag-ibig noon, binubuo ng tula, alamat at awit na ipapasa sa kwento, hindi sa screenshot. At kahit walang filter, tunay ang damdamin, walang edit, walang delete. Dumating ang tinta at papel. Dumating ang liham na may halimuyak ng pag-asa. Kamusta ka? Miss na kita. Mga linyang isinulat ng dahan-dahan habang nanginginig ang kamay sa kaba at kilig. At ang sagot, hindi darating agad, pero darating. At sa pagdating nito, parang isang regalong matagal mong pinangarap. Simpleng papel, pero may bigat ay parang puso. Then came the voice. Ang boses niya sa kabilang linya. Yung hello na parang musika. Mga gabing tahimik pero puno ng kwento. Yung tipong pag naputo lang tawag, bigla mong mararamdaman kung gaano mo siya kagusto. Tumawag ulit ako kasi di ko kayang matulog na di ka naririnig. Tapos kung gusto mong marinig ng buong mundo, dedikasyon sa radyo. Para sa iyo to mahal. Tapos pagtugtog si DJ, kantang may pangalan niya sa lyrics. Ngayon, isang chat na lang, isang hi, at posibleng simula na ng love story nyo. Pero sa dami ng notips, paano mo malalaman kung totoo? Sa dami ng scene, saan ka pa makakahanap ng sineryoso? Mabilis ang lahat. Madaling magsabi ng I love you. Pero ang tanong, may signal ba ang consistency? Ang pag-ibig ngayon, nasa pagitan ng typings and deleting. Sa pagitan ng chat bubble at silent reply. Sa pagitan ng online at emotionally offline. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabago, isa lang ang hindi dapat mawala, ang puso. Ang tunay na pag-ibig hindi lang naririnig, hindi lang nababasa, nararamdaman. Hindi ito nasusukat sa number of likes o haba ng reply, kundi sa lalim ng paninindigan at sa ganda ng intensyon. Kaya bago mo isend ang mahal kita, tanungin mo muna ang sarili mo. Kung mawala lahat ng apps bukas, pipiliin ko pa rin ba siyang mahalin? Kung oo, yan ang pag-ibig na walang panahon. Pag-ibig na pwede mong ipaglaban kahit offline na ang mundo.